Dapat na bang mag-resign si Vice President Inday Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa videong ito ay kung dapat na bang lisanin ni Vice President Sara Duterte itong bilang kalihim ng Department of Education. So kung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi meron umanong mga grupo na kung saan is gustong mag-rally doon sa DepEd, okay, doon sa DepEd office, at pinaparesign nga at pinapanawagan nila itong si Vice President Sara Duterte na kung saan is dapat nang mag-resign umano dito bilang kalihim ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, itong mga aksyon daw ni Vice President Sara Duterte na kung saan is palihim daw na tinitira itong si Pangulong Bongbong Marcos, at ang sabi nila is hindi na deserve ni Vice President Sara Duterte na manatili dyan sa Department of Education, at gusto nga nilang ipalit itong si Vice President Leni Robredo. Okay, so nagsimula itong panawagan ng mag-resign umano si Vice President Sara Duterte nung time na umattend siya ng rally doon sa Davao City, at nakikitawa ito doon sa mga birada ng former president dito sa kasalukuyang administrasyon. At even nga itong sila Barry Gutierrez, ang sabi is magkakaroon daw ng delikadesa itong si Vice President Sara Duterte at umalis na siya dyan sa Department of Education. Now, dapat nga lang ba na paalisin or patalsikin itong si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd? Para sa atin, ang ating masasabi dito mga kapolitika is bakit naman alisin si Vice President Sara Duterte, or bakit naman siya magre-resign dyan sa DepEd? Siya nga yung most performed at most trusted, most approved na kalihim ni Pangulong Bongbong Marcos, at mas mataas pa nga itong si Vice President Sara Duterte yung kanyang approval at trust rating. So bakit mo paalisin at magre-resign ka bilang iyong kalihim ng DepEd? Now, pag-usapan natin kasi doon sa kanyang speech, merong speech itong si Vice President Sara Duterte na kung saan is muntik na siyang maiyak doon sa kanyang speech doon sa Mindanao, sa Misamis Oriental, kasi ang sabi niya is minsan daw is naisipan niya nang mag-resign dito sa kanyang position dito sa DepEd, kasi ang sabi niya is hindi niya na nakikita yung kanyang worth of existence bilang kalihim. Kumbaga minsan during her moment, yung mag-isa lamang siya, is napag-isip-isipan niya kung karapat dapat pa ba siya, kasi sabi niya is parang napapagod na itong si Vice President Sara Duterte na kung saan is naglilibot sa ibang bansa, at minsan is umaga siya na nagigising at iba't ibang paaralan yung kailang pinupuntahan. So naiyak sa pagod itong si Vice President Sara Duterte, at naalala niya pa nga na nagsisisi daw siya kung bakit pa siya tumakbo bilang Vice President ng Pilipinas, kasi ang sabi niya doon is sana ay tinapos niya na lang yung kanyang termino bilang mayor ng Davao City. Siguro mga kapolitika, kung hindi lang iningganyo or kinumbinsi nila Bongbong Marcos at ni Amy Marcos itong si Vice President Sara Duterte, ay siguro tahimik na ang buhay nila former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte doon sa Davao City. So isa talaga sa mga reason kung bakit sinisiraan at napaka-pressure ng posisyon at kalagayan ngayon ni Vice President Sara Duterte sa paningin natin mga kapolitika ay ito dahil sa mga bashing at yung wala na yung samahan ng unit team, samahan lang ni Pangulong Bongbong Marcos, unlike nung before pa nagkaroon ng election is talagang solid sila, at minsan pa nga is nagkakaroon sila ng mga videos, di ba, na kung saan is magkasama silang dalawa na nagti-TikTok at gumagawa ng mga nakakatawang video. Pero hindi na po yan nangyari ngayon, at nakikita natin dito na kung saan is nagsasarili na lang itong si Vice President Sara Duterte at itong si Pangulong Bongbong Marcos. Well, actually nakita nga pala natin sila na magkasama doon sa inauguration at yung ceremony ng mga sundalo. Okay, but after that is hindi na rin natin sila nakita. At itong si Amy Marcos is napag-usapan natin doon sa previous na
na videos natin na kung saan is hindi na siya pumupunta sa Davao City. So isa ito sa mga palatandaan at mga gestures nila na kung saan is hindi na talaga solid yung kailang samahan. Now, atin ring ang tanong din dito ng mga tao is dapat na bang umalis si Vice President Sara Duterte dito sa poder ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, merong video itong si Harry Roque na kung saan sinasabi niya is darating daw talaga yung time na kung saan ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At siguro hindi pa ngayon ang time kasi mabango pa daw itong si Vice President Sara Duterte or si Vice President mismo yung aalis dito sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DepEd at makipaghiwalay na siya dito sa samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa yun ngayon. Sa tamang panahon yan kasi meron pang mga project si Vice President Sara Duterte and of course kailangan niya ng mga pondo at kung alis siya dito sa kanlong ni Pangulong Bongbong Marcos ay baka hindi na siya mabigyan ng pondo at mawalan rin siya ng projects. Katulad na lang ng mga nangyayari dito sa mga congressman, 'di ba? Sa mga politiko na hindi sumasang-ayon dito sa kasalukuyang administrasyon is lumiliit or tinatanggalan sila ng mga project. Halimbawa na lang diyan is si Pantaleon Alvarez. Okay, walang masyadong project at walang masyadong pondo na binibigay sa kanya kasi hindi siya kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. So yun po yun ang nangyayari mga kapolitika. So alis itong si Vice President Sara Duterte maybe 2027 kung hindi pa magkakaroon ng digmaan dyan sa West Philippine Sea. Kasi sa tingin natin itong sa West Philippine Sea rin is isa rin ito sa mga pakana at mga propaganda ni Bongbong Marcos para ma-extend yung kanyang termino bilang Pangulo. Kasi kung may sigalot is sasabihin ni Bongbong Marcos na suspended yung election. So ang ibig sabihin nun is ma-extend yung kanyang termino which is kapareho nung nangyari sa kanyang tatay na kung saan na-extend yung termino ng kanyang tatay at baka ganito din yung mangyari dito kay Bongbong Marcos kung kaya pinupush talaga nila itong girian dyan sa West Philippine Sea. Sana wag naman sanang mangyari yun mga kapolitika. Okay? So, alis itong si Vice President Sara Duterte. Actually, sa kaloob-looban ni Vice President Sara Duterte is gustong-gusto niya nang umalis kasi hindi plastic na pagkatao itong si Vice President Sara Duterte. Totoong tao ito siya. Kumbaga, itong ginagawa niya dito kay Pangulong Marcos is nakikisama lang siya in front of camera dito kila Amy Marcos, 'di ba? Nakikita pa natin sila na nagsasayawan sila. Magkasama sila Amy Marcos at si VP Inday Sara Duterte. So nakikisama na lang itong si Vice President Sara Duterte at hindi pa talaga panahon na kalabanin niya ang mga Marcos. Of course, merong mga political advisor yan at ina-advisean sila, pinapayuhan sila kung kailan siya pwedeng kumalas at kinakailangan kumalas na dito sa kay Bongbong Marcos. At alam naman natin na kahit wala si Bongbong Marcos at isa nga pala, kung magkahiwalay na itong si Bongbong Marcos at si Vice President Sara is dito na talaga natin malalaman kung sino ba talaga ang may pinakamaraming supporters. Kasi ang mga sinasabi daw ng mga Marcos loyalists na kung saan is nanalo daw itong si Vice President Sara Duterte dahil kay Bongbong Marcos. Well, parang baliktad ata yung nangyari. Mas marami ang supporter ni Vice President Sara Duterte kung kaya nanalo itong si Bongbong Marcos, mga kapolitika. Okay? So yun lamang ating pag-uusapan sa videong ito at maraming salamat sa pagtunghay. Mga kapolitika, huwag kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. At huwag rin kalimutan kayo ay mag-comment kung meron kayong opinion, suggestion or reaction tungkol sa isyong ito na dapat na ba talagang lisanin ni Vice President Sara Duterte yung kanyang posisyon dito sa DepEd. Yun lamang at maraming salamat sa panunood at pagtutunghay dito sa aking YouTube channel.